Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST, silipin natin kung ano ba ang naranasan nating agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa May Luzon kung saan dito sa Metro Manila, fair weather condition ang ating naranasan sa agwat ng temperaturang naglaro sa 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa Baguio City, ang minimum temperature pong naranasan dyan ay nasa 16 degrees Celsius at umabot naman hanggang 25 degrees Celsius ang maximum temperature. Dako naman tayo ng Visayas kung saan sa Iloilo, gayon din sa May Bacolod at Metro Cebu nakakaranas po tayo dyan ng agwat ng temperaturang naglaro sa 26 hanggang 33 degrees Celsius. At finally sa May Mindanao, kung saan sa may Metro Davao ang minimum temperature po ay nasa 25 degrees Celsius at umabot naman ang maximum temperature ng 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Zamboanga City na nakakaranas po ng mga pag-ulan ngayong araw ay meron namang agwat ng temperaturang naglaro sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Kaya naman sa agwat ng temperatura na ating naranasan, mas mabuti pa rin na palaging maging handa at magdala palagi ng maiinom na tubig para maiwasan natin ang dehydration. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Be safe sa daan tuwing may ulan. Suriin ang mga ilaw, wiper at brake ng sasakyan bago magmaneho. Maglagay ng toolkit at go bag sa sasakyan. Kapag malakas ang ulan, bagalan ng takbo at iwasang bumuntot sa ibang mga sasakyan. Huwag dumaan sa mataas na baha. Sa oras ng zero visibility, buksan ang fog lights. Makinig ng balita sa radyo para malaman ang lagay ng panahon at trapiko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Pagpupuyat ang ilan sa mga nagiging hobby na ng mga kabataan sa ngayon. Hindi lang dahil sa paggawa ng kanilang assignment, dahil din ito sa mga high-tech na mga gadgets. Sa pagpupuyat na ito, alam nyo ba na nakakapag-trigger ito ng pagtaas ng blood sugar ng tao, diabetes. Gayon din ang mga sakit tulad na lang ng pagiging anemic, pagsakit ng ulo at pagkahilo. Kaya naman para maibalik po natin ang ating body clock, narito ang ilan sa mga dapat nating tandaan. Una sa listahan na ang pagdim o pagpatay ng ilaw sa loob ng inyong kwarto. Bagamat pwede naman na magbukas ng lamplight na bahagyang maliwanag. Iwasan din at itabi muna ang inyong cellphone. Isa ang smartphone sa nakakapag-distract sa ating pagtulog dahil kapag hawak po natin ang ating mga cellphones, hindi malayong buksan natin ang mga nakalagay na apps dito. Isa rin ang alak at kape sa dapat iwasan para makakatulog ng mahimbing. Dahil alam naman natin na ang kape ay may caffeine na nagpapabilis ng ating blood circulation at dahilan ng pagpapanatiling gising ng isang tao. Gayon din ang alak na kadalasan ay nakakapagpa-hyper sa isang tao. Para naman mas mabilis ka ding makatulog, panatilihing mag-isip ng positive thoughts. Dapat ding i-develop pa rin natin ang ating 8-hour sleeping routine. At kung mahihirapan ka pa rin sa pagtulog, magsindi o mag-spray ng lavender scent. Mas nakakatulong ito sa pag-relax ng ating katawan. Ang mga ito ay tanging gabay lamang, tanging ikaw rin lang ang makakapag-ayos muli ng inyong body clock, lalo na sa mga kabataan para hindi laging antok sa eskwelahan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, Rachel Pelayo. Magandang hapon, Pilipinas.